Jesus, sana ikaw ang laging una sa aking buhay. Ako po si Father Eric Arada mula sa Si Diyos ng Lipang Coraparaco ng Parokya ng Santa Clara dito sa Barangay Santa Clara, lungsod ng Santo Tomas. Magandang araw sa ating mga faith friends at sa ating kalakbay sa ating buhay pananampalataya at patuloy ang pagninilay at paglaganap ng salita ng Diyos. Ang gospel natin ngayon ay nangangailangan ng radikal na pagbabago ng ating mga prioridad. Nais ni Jesus na hindi nahati ang katapatan kahit ang membro ng pamilya ay naging hadlang sa pagiging disipulo. Hiniling sa atin ngayon ang priority ng pananampalataya. Sinabi ni Jesus na sino man nagmamahal sa pamilya na higit sa Kanya ay hindi karapat-dapat sa Kanya. Hindi nito inaalis ang pag-ibig sa pamilya, ngunit dapat mauna ang Diyos sa ating buhay. Kapag ang likas sa katapatan ay sumasalunga sa katotohanan ng Diyos, ang pananampalataya ay dapat unahin ang pagbibigay ng prioridad sa pananampalataya ay nangangahulugang aktibong pagpili ng relasyon sa Diyos kaysa sa makamundong mga gawain. Nangangailangan nito ng pang-araw-araw ng pagpipigil at biyaya na binabago ang iyong focus upang gabayan ng kanyang kalooban, ang iyong schedule sa loobin at pagkilos, ang pagsentro na iyong buhay sa pananampalataya nagbabago ng pagkabalisa sa tiwala at nagdudulot ng banal na pananaw sa iyong pang-araw-araw na responsibilidad upang matulungan kang pagnilay na saan nakatayo ang ating pananampalataya sa iyong buhay. Sinadaalang-alang ang mga pangunahing lugar na ito na pinagtutuunan pansin. Una, paglaanan ng oras. Ang ginugugol mo na yung pinakamaraming oras ay madalas nagpapakita kung ano ang pinakamalaga sa iyo. Suriin kung gaano karaming bahagi na yung araw na nakatuon sa panalangin at espiritual na paglago kumpara sa pang-araw-araw na gawain, paghawak lagi ng cellphone o sa ibang mga paglilibang. Pangalawa, ang ating pag-iisip at ang pag-uusap. Ang natural na sumasakot sa iyong isip at lumalabas sa iyong pananalita ay tumuturo ng direkta sa mga prioridad ng iyong puso. Ang panghuli ay handang pagharap sa paghihirap. Ang tunay na pananampalataya ay nanginingning na mas maliwanag kapag ang buhay ay nagiging mahirap na hinaharap mo ba ang Diyos at pinaglilingkuran mo siya kahit ang mga pangyayari ay hindi naayon sa iyong paraan. Madalas, pag nahirapan tayo, hindi natin inuuna ang Diyos. Merong payo tayo dapat sundin para ang una ang Diyos sa ating buhay. Una, regular nating oras na panalangin. Maglaan na nakatuon at walang tigil na oras para sa pang-araw-araw ng panalangin o pag nilay-nilay kung ito man ay una nating bagay sa umaga o bagong matulog. Manatili ang relasyon natin sa Diyos. Palagi din magbasa ng Biblia. Ito'y lalalim ng pangunawa natin ang kalooban ng plano ng Diyos. Hayaan natin tayo ay palibutan ng ating sarili ng mga kapwang mananampalataya dahil sila ang magbibigay ng suporta at pangikayat sa iyong paglalakbay dahil merong komunidad na mag-aalaga sa iyo at ang bunga ng relasyon natin sa Diyos ay ang paglilingkod sa kapwa natin, ang pagtulong sa iba at ang pagbibigay na walang pag-iimbot ay nagpapalakas sa iyong buhay. Spiritual. Let us pray. Dear Heavenly Father, I come to you in Jesus' name. Thank you for your good plans and purposes for my life. Lord, I acknowledge you as the ultimate priority and ask that your name be honored in all I do today.
Please align my schedule, my focus, and my heart with your kingdom and your will. Give me the day, the strength and provision I need. Forgive me of my sins and lead me away from temptation. I place my faith in you above all else. In Jesus' name, amen.